And yo, what's up guys? Welcome back again to my channel. So, video natin for today guys at mag-update tayo sa ating mga gapi dito guys sa CB Gapi Vlog. So ngayon guys, ayan, ganda pa rin ng food gold natin at medyo mas lumalaki na yung chan niya dito guys. Ayan. Kung napapansin nyo guys, mas malaki na yung chan netong female ngayon compared dun sa last na video at hindi ko pa napapakain yan guys, pero ayan, sobrang laki na ng chan niya. Ayan, si feeling ko na ulit nagkakamera na ulit ng similya ng lalaki dun sa kanyang pinaka-chan ng ating female. Ayan guys. Kasi then guys, bago ko simulan ulit ng video na to, yung shoutout nga pala dito guys sa kanila. Ayan guys, shoutout sa inyo guys. Thank you sa support at sa panonood. And then guys, pakita ko rin yung breeder natin na HB Blue. Mas malaki na yung female ngayon. Ayan. At feeling ko buntis na yung isang female na yun guys. Ayan. Feeling ko buntis na yung isa yung nasa likod. Ito. Feeling ko buntis na to. Ayan. Kasi tumaba bigla eh. Saka naging bochog yung chan. Ayan. So sana buntis na yung HB Blue natin na yan. Sobrang solid. Talagang nagblue guys. And then guys, super dirt naman natin. Ayan. Ayan. Active na ulit yung male natin. Ayan. Sana manusok na manusok. Ayan. Naghahabulan sila guys. Ganun guys yung itsura ng mga male kapag nanunusok sila sa female. Sa mga newbie, ayan. Pag nakikita nyo yung hinahabol ng male nyo yung ganyan, yung female, ibig sabihin tinutusok nyo guys. Ayan. Ito guys, may another tayo dito. Set ng pair ng P-Dirt. Ayan guys. So ayan, may pair pa ulit dyan ng solid natin na material na P-Dirt. Ayan guys. So naglagay na ako dito ulit ng ating setup. Tapos kumuha ako ng male. Ayan. Kumuha ako ng male na breeder ulit. Ayan guys. Para mapadami naman ulit natin yung ating mga P-Dirt. And then guys, may nagtatanong nga pala guys kung bakit daw yung tank ko is malumot. And guys, napapansin nyo kasi guys, di ba? Malumot talaga siya. Medyo may green at may halong yellow algae. Ayan, sa gilid. Ayan. So, paano ko daw ba nagiging napapaganyan yung aking tank? Siguro guys, dahil outdoor setup ako. So, naiilawan ng konting sunlight. At dahil siguro sa nagpapalit ako ng tubig. Kagaya ngayon guys, ayan, papalit ako ng tubig. So, ganito lang kataas guys yung increase ko. Ayan yung line guys. So, ayan yung line ng So, mga 5-10, mga 10% to ngayon yung increase ko. Ayan. Ayan. Tapos, ang binabalik ko kasi tubig guys is yung yung stock water na po. Ang mga tinatap up ko sa tubig ko. Pag inalis ko to, so binabalik ko ng stock water. Yung stock water ko kasi medyo green water. So, siguro dahil doon, kaya din naglulumot yung aking tank. Hindi ako nag-direct ng gripo yung pang top up ko ng ng stock water, ng pamalit ko ng tubig. So, ayan, siguro dahil doon, kaya naglulumot sila. Ayan, naglulumot. Wala namang ilaw to dito. Tapos dito guys, ayan, may ilaw to dito. Siguro ito din, nakakatulong din talaga to guys para maglumot yung ating mga tank. Ayan, kagaya na ito guys, dito sa isang P-Dirt, P-Dirt tank na to. Ayan, lumot na siya guys. Ayan, green na. Hindi siya totally nag-green water, pero malumot yung gilid, tapos malinaw, parang crystal clear water na bubulot tuloy ako guys. Ayan, malinaw yung tubig natin guys. Ayan. Ayan, sa inyo na nakacycle talaga yung ating tubig at healthy naman yung mga fish natin. Ayan, tutulin, maging gutom. Ayan. Ayan guys. So, ganoon sir, siguro dahil dito sa lake ko, or saka siguro dahil na rin dun sa pinapalit kong mga stock water, kagaya nyo guys. Ayun, napakita ko sa inyo. Ayan. Diba, lumot na yung isa lumot. So, ganyan. Kaya siguro may nabubuhay din talaga na lumot dun sa mga tank kasi yun yung tinatapos ko na tubig. May lumot-lumot din. So, yun na yung sagot ko sa mo sir. Ayan. Tapos dito guys, ikot tayo. Ayan. Ito guys, nagpapalit na rin ako ngayon ng tubig sa kanila. Dito may P-Dirt pang, ayan, may material pa akong P-Dirt dito na pair. Ayan. So, sana pregi na yung female lang na yung malaking chan. Line ng chan niya guys. Ayan. Sa mga nahihirapan din mag-breed ngayon guys, siguro
Hindi na kasi summer, so ano na, taglamig na. So pag taglamig kasi talagang gapi, matumal silang magbuntis. Matagal yung process ng breeding kapag taglamig. Hindi katulad ng summer na kapag natusok yung female, ilang araw lang, ilang weeks na nagda-drop agad, tas magda-drop na naman na magda-drop. Papansin nyo yun guys pag summer. Ang problema lang din sa pag summer, kapag sobrang init ng tubig natin guys, yung tubig ng ating tank, hindi rin nila gusto. Nagkakasakit din sila, nangihina, or dahil nga sa pabago-bagong temperature ng tubig, umaga, tas pagdating ng gabi, lamig na, so ganun. Hindi naman ganun yung sobrang init na summer. Pero mas okay naman yung summer kasi sa taglamig. Kasi pag taglamig talaga guys, panigurado, sureball yun na ang gapi natin tatamlay, hindi tatakaw, mawawala yung appetite nila, hindi sila matakaw, saka doon nagkukos yung kapag binibigyan nyo pa rin ng pagkain, hindi nila nakakain. So yung pagkain nabubulok sa tubig, nagkukos ng pulyot, nagpupulyot yung tubig natin guys. So pumapangit yung quality ng tubig, doon na mag-start na masira yung water quality natin. Kaya dapat maintain pa rin natin yung water quality. So ngayon guys, kasi nga taglamig, ayan, madalas din ako magpalit ng tubig ngayon. Every 3 days. So sa 2 weeks, sa 1 week, parang 2 weeks ako nakakapagpalit ng tubig natin guys. At napapansin nyo yun guys, wala pang mga laman yan. Tinatanggal ko yung drain. Kasi nga wala pa ako napapa-fry ngayon. So ang hirap talaga ng breeding natin ngayon. Tapos nagpalit na rin ako ng tubig ngayon. Ito, babawasan ko pa guys. Papalit ako ng tubig ngayon dahil nga yung puno dito guys, sa may bubong namin na to, at yan, papalagyan ko na rin ng trapal yan. Tinanggal yung malaking puno dyan, kakaputol lang yan pa, may konting kalat pa guys. So, tinanggal, nagkameron ng mga parang sanga-sanga tumansik dito sa mga, may mga dumi-dumi pa nga. Alisin ko muna yan guys, mamaya. Tapos yung update natin dito guys, yung update natin sa aking mga full gold fry, ayan. Lalaki na nila guys, ayan. Tapos may gagawin ako ngayon dito sa mga full gold fry natin. Yung mas maliliit, sila yung pagsasama-samahin ko. Yung mas same size na, sila yung pagsasama-samahin ko. Kasi yung mas maliliit guys, mahuhuli yun ng paglaki. So kawawa naman, hindi sila makakahabol. Nakakagawan sila ng pagkain ng iba. Hindi, may papakita ko sa inyo guys, nagmumolt na siya. Liit-liit pa niya. Eto guys, ito yung mga medyo mas lumalaki na, ayan. Hindi lang kasi masyadong makita sa video, pero kapag sa personal nyo nakita guys, molting talaga sila. So nagtataka ako, late nila nagmo-molt. Ayun, no, dilaw na. Kaya mag-focus ng camera guys. Wait lang, focus natin. So nakakatuwa kasi ayan, no, ayun, no, middle na agad, gold na agad. Yung late nila nag-gold na agad sila. Ayan, diba? Nag-molting. So yung mas maliliit na yung guys, pagsasama-samahin ko yan kasi sila yung mga pinaka-weaker siguro. So alisin ko yan dyan, pagsasama-samahin ko yung mga same size, at iwan natin, pagsasama-samahin natin yung mga magkakasinlaki guys. Ayan, ganun yung gawin nyo guys sa mga fry nyo, kasi nahuhuli yan, nahuhuli na paglaki. Minsan kasi late bloomer din yung size nila. May mga ganun din kasi ng dati, parang late yung laki, or kapag hindi na talaga lumaki, sila na yung mga pinakakali, yung mga ganun, yung mga sobrang liit, yung mga late na sila sa pag growth nila. So ayun, yun na yung pinakakal ng mga fry natin minsan guys. Tapos dito nga pala guys, ito yung pastel natin. So ito na lang yung pastel ko. Andito pa rin yung dalawang female na malaki. Ayan. So okay na sila, good condition na sila, hindi na sila nagwiwiggle. Ayan. So soon sana makakuha ko ng lalaki, or sana may lalaki pa dito para dumami to ulit guys. And guys, speaking of molting ng female, dapat ganyan yung female guys. Ayan, molting. Mas molting yung isa, yung mas malaki. Ayan. Ibig sabihin na mas molt, mas dilaw, ayan, mas gold. Yun guys, mas gold siya, diba? Nakagaya ng male gold, ayan, gold. Ayan guys, mas maganda maging ganyan yung mga female nyo. Pag ganyan yung female nyo, mas okay na. Yun yung i-breed nyo, para mas maganda. At pati yung sa male, dapat ganyan din. Full gold din yung male, ayan. Talagang full. Wala siyang panot, walang panot sa ulo. Ayan, pangatin ko yung isa dito, ayan. Yan, wala silang panot sa ulo, as in gold talaga. So maganda yun gamitin sa mga material na
mga material na full gold. Tapos sa mga HB Blue naman, mas maganda yung ganitong male. Ayan. Dati yung male ko, isa lang din na lumabas na ganito kasi napabayaan ko na yun eh. So ito bago na talaga to. Sa ibang lane na to. So ganda. Ganda na pagka blue. Pantay yung caudal sa yung tail. Yung caudal at dorsal niya. Pantay yung kulay. Ayan. So mga female din ganyan. So yung female kasi na to, kapag nag-groom pa kasi sana to, hindi ko pa pinatusok. Lalapad pa yung buntot nito kasi bata pa to guys, itong female nito. Then sa pidert naman na yan. So matatanda na yung mga male natin at pati yung female na matanda na yan. So ito inaabangan ko lang din talaga mag-drop to. Ayan, kaya pinapatusok natin ulit. Ang tagal. So ayan, so medyo spoon head na tong female natin na to kasi matanda na. So medyo nagiging ganyan yung forma ng katawan ng female guys kapag matanda na or sobra na sa protein, sobra na sa BBS. Ayan. Kaya ako ba nagbibigay ako ng BBS sa mga to, patak-patak na lang. Kasi kailangan din naman nila ng live food. So, alternative bigay ko ng feed. So, minsan may Wachopong saka BBS. Ayan, live food pa din. Kasi ito yung isa ko pang setup na ating pair dito. Ayan. And yun lang guys. Yun lang yung video natin for today. Sana nagustuhan nyo. And thank you sa lahat na nanonood at sumusuporta. Ayan guys. Kita-kita lang tayo ulit sa next vlog. So si Wanda pala pahabol. Bye-bye daw. Bye-bye vlog.